San ka galing? Napahinto sa pagpasok ng cottage room si Isabel. Nang marinig niya ang boses ni Brandon sa kanyang likuran. Madaling araw pa lang kaya nagtataka siya kung bakit nasa labas ito ng cottage niya. May kanya-kanya kasi silang cottage na binigay ni Madam Grace. Diyan lang. Sagot niya. Wala siyang ganang sagutin ito dahil naiinis pa din siya sa kalokohan nito kagabi. Bakit madaling araw ka na matutulog? San ka galing? Halata ang galit sa boses nito. Kung tutuusin mukha itong walang sakit dahil maayos ang pangangatawan nito. Sa loob ng 10 buwan nagtataka din siya kung bakit hindi ito nanghihina. Malakas pa din ang katawan nito at malakas pa din itong uminom ng alak. Wala ka nang pakialam kung saan ako galing. Inaantok na ako. Papasok na sana siya sa loob ng kanyang cottage room nang bigla siya nitong hawakan ng mahigpit sa kanyang braso. Galing ka sa cottage ni Lucas, di ba? Halata sa boses nito ang galit. Ano ba? Bitawan mo nga ako? Malakas niyang tinanggal ang pagkakahawak nito sa kanyang braso. Ang manhid mo, Isabel. Bumigay ka naman agad sa pinsan ko. Alam mo bang uuwi din naman siya ng Amerika mamayang gabi? Tumawa pa ito ng patutya sa kanya. Napalunok naman siya sa sinabi nito. Alam ko yon. Kaya bitawan mo ko. Tinulak niya ito bago siya pumasok sa kanyang cottage. Nilak niya agad ang pinto para hindi makapasok si Brandon sa loob ng cottage niya. Napahawak siya sa kanyang puso. Ang manhid ko nga. Kagabi pinagsaluhan nila ni Lucas ang pag-iisa ng kanilang katawan. Nakatulog ito kaya iniwanan na niya ito sa loob ng cottage nito. Natatakot siyang baka paggising nito paalisin siya ng binata. Natatakot din siyang maulit yung araw na pinagtabuyan siya nito. Napaluha si Isabel habang inaayos ang mga gamit niya. Napagdesisyonan niyang umuwi na. Hindi nakakabuti sa kanyang ginagawa niyang pagsunod kay Lucas. Dahil siya lamang ang nasasaktan. Sinigurado niyang walang nakakita sa kanya nang lumabas siya ng resort. Paalam, Lucas. Hindi na kita guguluhin pa. Iyak siya ng iyak sa loob ng jeep na kanyang nasakyan. Madaling araw pa lang kaya konti pa ang pasahero. Tita Michelle, may nakalimutan ka ba? Naputol ang pagsasalita ni Isabel pagbukas niya ng pinto. Akala niya ang Tita Michelle niya ang kumatok doon. Dahil kakaalis lang nito para pumasok sa opisina. Kaya laking gulat niya dahil si Lucas ang nabungaran niya. Good morning. Bati nito sa kanya. Napalunok siya dahil sa sobrang kagwapuhan nito. Bahagya niyang inayos ang kanyang magulong buhok. Anong ginagawa mo dito? Makikikape? Tipid itong ngumiti. Walang lamay dito. Pagtataray niya ngunit pinatuloy na din niya si Lucas sa loob ng bahay nila. Bakit umuwi ka agad? Maya-maya tanong nito habang nagkakape sila. Pinagtimpla pa niya ito ng kape. Madami pa kasi akong gagawin. Palusot niya. May gagawin ka ba ngayon? Tanong ni Lucas habang nakatingin ito sa kanya. Pakiramdam naman ni Isabel ay nagiinit agad ang buong katawan niya. Sa paraan ng pagtingin nito. Marami nga. Katulad ng pagpasok sa opisina. Maikli niyang sagot. Saan ka nagtatrabaho? Sa Makati. Receptionist ako. Good. Can I invite you later? Wow! Feeling close, Lucas? Niya sa sarili. Saan? Casual niyang tanong kahit nanlalamig na ang kanyang kamay at paa. Lumapit ito sa kanya. Hindi niya alam sa kanyang sarili kung bakit hindi siya umangal na palibutin itong braso sa bewang niya. Nakaramdam pa siya ng kiliti. Kayo pa ba ni Brandon? Maya-mayang tanong ni Lucas habang nakayakap sa kanyang bewang. Napakagat-labi siya. Ha? Nalilito naman siya sa tanong nito. Sabi ko, kayo pa din ba? Bulong nito sa kanyang tenga. Inilapag nito ang kape niya sa gilid ng mesa na malapit sa kanila. Hindi ko naman naging boyfriend si Brandon. Then why? Napakunot noo ito. Anong why? Why you cheated me, Isabel? Napatayo naman ang dalaga sa sinabi ni Lucas. Ano? Ako? Ako ang nanloko sa'yo? Yeah. Pumuntong hininga si Lucas. But it doesn't matter anymore. Tanggap ko na yon. Napatawad na kita. I want to start again with you. Na-realize ko na hindi ko na makakalimutan yung nararamdaman ko para sa'yo, Isabel. Wait. Anong pinagsasabi mo, Lucas? Nalilito siya sa mga sinasabi ng binata.
Kung nasa ibang sitwasyon lamang siya, baka nagtatalo na siya sa tuwa. Ngunit hindi niya matanggap na binabaliktad siya nito. Look, I'm sorry kung sinabi ko sa'yong may iba na akong gusto. But the truth is, hindi ko lang matanggap na niloloko niyo ako ni Brandon habang nasa Singapore ako. What? Anong niloloko? Ako? Si Brandon? Ano sinasabi mo, Lucas? Hindi na mapigilan ni Isabel ang pagtaas ng boses niya. Nung nasa Singapore ako, palihim kayong nagkita ni Brandon sa tapat ng White House. Hindi sana ako maniniwala kay Marlene but I saw it. Pinakita sa akin ni Marlene ang video kung saan nagyakapan pa kayong dalawa sa tapat ng gate namin. Ano? Hindi pa din mag-sink in sa utak ni Isabel ang sinasabi ni Lucas. Pero napatawad na kita, Isabel. Kagabi, nakalimutan ko na lahat ng ginawa mo sa akin. Kakalimutan ko lahat ng panloloko mo sa akin. Ang mahalaga makasama na kita. Hindi ko na kayang dumaan pa ang isang araw na hindi kita nakakasama. Mababaliw ako kakaisip sa'yo. 10 months hindi ka nawala sa sistema ko. Hindi ka mapapantayan ng ibang babae sa buhay ko. Kaya let's start again, honey. Niyakap siya nito ng mahigpit. Umiyak naman si Isabel ng umiyak. Ang baliw mo, Lucas. Pinagpapalo niya ito sa dibdib. Hey, honey, stop it. Nasasaktan na ito sa pagpalo niya pero wala siyang pakialam. Gusto niyang ibuhos ang galit niya. Naniwala ka agad kay Marlene? Sinet up nila tayo. Nanginginig sa galit na saad ni Isabel. What? Nung araw na nasa Singapore ka, tinawagan ako ni Brandon. Sabi niya may lung cancer siya. Gusto niya ng kausap kaya bumaba agad ako para damayan siya. At nasisiguro ko na isa lang yung maitim na plano ni Marlene at Brandon upang paghiwalayin tayo. Ang sama mo, Lucas. Hindi mo man lang ako kinausap. Hindi mo man lang ako pinagtiwalaan. Pinahirapan mo ako ng 10 buwan. Alam mo bang halos mabaliw na ako dahil bigla mo na lang akong binasura? Hagulgol siya ng hagulgol habang umiiyak. Oh God, I'm so sorry. Kinain ako ng sakit na nararamdaman ko noon. Kaya sobrang nagalit ako. Patawarin mo ko, Isabel. Niyakap siya nito ng mahigpit. Hindi mo man lang ba naisip ko magagawa ko ba yun sa'yo? Naisip mo bang pagkatiwalaan muna ako bago ang ibang tao? Halos sumigaw na siya sa sobrang galit. I'm sorry. After that day, gusto ko sanang makipag-ayos agad sa'yo. Nung napag-isip-isip kong hindi ko kayang mawala ka sa buhay ko. Pero nakita ko kayo ni Brandon. Masaya kayong magkasama sa mall. Anong magagawa ko? Hindi ko naisip na pinaiikot lang ako ni Marlene. Yakap-yakap pa din siya ni Lucas ng mahigpit. No! Madami kang pwedeng gawin, Lucas. Pero duwag ka. Hindi mo man lang ako pinaglaban. Pinahirapan mo ako. Alam mo bang ilang araw akong hindi kumain dahil sa ginawa mo? Alam mo bang halos sa ospital na ako tumira dahil sa ulcer? Hindi mo alam lahat yon dahil selfish ka. Please forgive me. I'm so sorry. Umiiyak na din si Lucas habang yakap-yakap siya. Get out! Lumabas ka na! Tinulak niya si Lucas upang lumabas na ito. Please! I love you, Isabel. Mahal na mahal kita. Let's start again. Umiiyak ito habang nakatitig sa kanyang mata. Halata sa mukha nito ang paghihirap. No, Lucas. Wala kang karapatang magmahal kung hindi mo kayang pagtiwalaan ang taong mahal mo. Tinulak na niya si Lucas palabas ng kanilang bahay. Nangihina ito sa bawat salitang sinabi niya. Kaya wala itong nagawa kundi magpatulak na lang sa kanya. Nangihina naman siyang napaupo sa sahig pagkasara niya ng pinto. Bakit silang pinaniniwalaan mo, Lucas? Umiiyak na wika niya sa sarili. Brandon? Anong ginagawa mo dito? Tanong ni Marlene kay Brandon. Nabuko na tayo, Marlene. Pinaghahanap na tayo ng mga bodyguard ni Lucas kaya mag-impake ka na. What? Laking gulat niya sa sinabi nito. Dire-diretso itong pumasok sa kanyang kondo. Bilisan mo na. Hinakot nito lahat ng damit niya. Nataranta naman siyang tinulungan ito sa pag-iimpake. I'm sure Lucas will hurt us kapag naabutan niya tayo. Sabi ni Brandon habang nagmamadali silang lumabas ng kondo niya. Masasaktan ko talaga kayong dalawa.
Isang baritonong boses ang nagpatigil sa kanilang pagtakbo ni Brandon. Napatingin sila kay Lucas at may hawak itong armas. Sorry, Lucas. Please, huminahon ka. Napasigaw si Marlene dahil nakatutok ang armas nito sa kanya. Bakit mo nagawa yon? Tanong nito habang papalapit ito sa kanila ni Brandon. Pinapalibutan sila ng mga bodyguards nito. Lucas, sorry. Nagawa ko lang yun dahil mahal na mahal kita. Mula bata pa lang tayo, mahal na kita. You knew that. I'm so desperate nang makita kong masaya ka na kay Isabel. Alam kong mahal mo na siya kaya gumawa pa din ako ng paraan para maging akin ka. I will never be yours. Napapikit siya sa sobrang lakas ng sigaw ni Lucas. Ngayon lang siya natakot ng ganito kay Lucas. Nabasa ko lahat ng kalokohan yung dalawa dito. Hawak-hawak nito ang iPad niya. Paniguradong binigay ng mami nito ang iPad dito. Napaluha si Marlene dahil nabasa na nito ang lahat ng plano nilang dalawa ni Brandon. At ikaw, Brandon, idinahilan mo pa na may sakit ka para maloko kami ni Isabel? Mga wala kayong puso. Itinapat naman ni Lucas ang armas kay Brandon. Lucas, please forgive us. Hindi na namin kayo guguluhin ni Isabel. Nangangatog si Brandon sa sobrang takot kay Lucas. Please, forgive us. Lumuhod pa si Brandon sa harapan ni Lucas. Sa susunod na guluhin niyo pa uli ako. Hindi na ako magdadalawang isip na gawin ang bagay na pagsisisihan niyo. Nasuntok ni Lucas sa mukha si Brandon sa sobrang galit niya. Pasalamat ka, kinikilala kitang pinsan. Tumalikod na si Lucas. Ang akala ni Marlene ay nakaligtas na siya. Ngunit biglang may sumapak sa kanya. Tita? Nahihilo siya sa sobrang sakit ng mukha niya. Sinapak siya ni Madam. Kung hindi ko pa nakita ang iPad mo, hindi ko pa malalaman ang tunay na ugali mo. Pinaglaruan mo ang damdamin ng anak ko. Pinaikot mo ang buhay nila sa kamay mo. Kaya nararapat lang sa'yo yan. Kapag hindi mo tinigilan ang anak ko, ipapakulong na kita. Sinampal siya ni Madam Grace Guerrero. You will never be a part of our family. Tandaan mo yan. Sigaw ng ginang sa kay Marlene. Let's go, Mom. Labis naman ng pagdudusa ni Marlene nang makaalis na si Lucas at ang mami nito, kasama ang bodyguards ng binata. Kasalanan mo to, Marlene. Dinamay mo pa ako. Naglakad na palayo si Brandon sa kanya. Nakasakay na ito ng elevator at sumigaw siya. No! Kaganti ako! Pabalikan ko si Isabel. Kung hindi mapupunta sa akin si Lucas, walang makakakuha sa kanya. Kagawa ako ng paraan para mawala si Isabel. Galit na wika ni Marlene. Nabalitaan ni Isabel ang ginawa ni Lucas kay Brandon at Marlene dahil ikunento iyon sa kanya ng kanyang tita Michelle. Balitang-balita daw iyon dahil sa mga tsismosang bodyguards nito. Sa totoo lang kung siya ang nasa sitwasyon, hindi lang pagsapak ang gagawin niya kay Marlene. Dahil sa kasalanan na ginawa nito sa kanila ni Lucas. Pero syempre hindi naman siya ganun kasama. Hindi niya pa din magagawang patawarin si Lucas dahil naiinis siya dito. Pinahirapan siya nito ng 10 buwan. Hindi man lang muna siya kinausap para maging malinaw ang lahat. Alam mo, kasing haba ng MRT ang nguso mo. Inirapan na lang niya si Linda sa kanyang tabi. Katrabaho niya ito sa bago niyang trabaho bilang receptionist sa Makati. Kaya naging ka-close na niya talaga ito. Galing sila sa trabaho at pauwi na sila sa kani-kanilang bahay. Nakapila sila sa MRT. Ang sungit ng Ali. Bakit pa wala ka sa mood mula kahapon pa? Hays, wala, may iniisip lang. Ano namang iniisip mo? Kung ano man yan, huwag ka mag-alala, friend. Mahal na mahal ka nun. Pasaway ka. Nginitian na lang niya si Linda. Naiinitan na din siya sa pila ng MRT dito sa Buendia Station. Naiinis siya dahil araw-araw siyang nakikipagsapalaran sa dami ng pasahero ng MRT, lalo na pag rush hour. Habang nakapila sila, maya-maya may nagsalita sa speaker ng buong MRT station. Napakunot noo siya dahil kilalang-kilala niya ang boses na yon. Alam kong galit ka sa akin ngayon, pero sana pakinggan mo ang sasabihin ko. Nagkatinginan sila ni Linda dahil nakilala din nito ang boses. Oh my God! Boses ni Boss Lucas yun, di ba? Napapatingala sila pareho sa speaker ng MRT.
Halos lahat ng tao nagtataka kung sino yung nagsasalita sa speaker. Kinikilig pa si Linda habang pinakikinggan na sinasabi ni Lucas. I know how you feel when I left you. Maniwala ka man o hindi. Pero doble ng nararamdaman mo ang sakit na nararamdaman ko while looking at you and Fane. Pakiramdam ko nawala na ako ng saysay magpatuloy sa buhay. Oh my God! Ikaw yata yung tinutukoy ni boss. Kinikilig pa na saad ni Linda. Walang oras na hindi kita naisip. I regret everything. I regret the day I left you. Gusto kong bumalik sa'yo, but I'm afraid. I don't know what to say kung makikita tayo. All I know is that I love you very much. Mahal na mahal kita, Isabel. Napalunok ang dalaga sa mga sinabi ni Lucas. Unti-unting nabubura ang galit niya para dito. Alam niyang nahirapan din ito. Alam niyang biktima lang din ito ni Marlene at Brandon. Please, forgive me. Alam ko na mali ako. Hindi kita pinagtiwalaan. I'm really sorry. Sino ba kasi yung Isabel na yun? Lalong humaba ang pila sa MRT eh. Isabel, kung sino ka man, patawarin mo na, mukhang seryoso naman. Ang sweet naman nun. Sana all. Napangiti na lang si Isabel sa mga side comments ng mga taong nakapila sa MRT. Gosh, nakakaiyak. Hindi ko akalain na sweet pala si boss. Napahawak si Isabel sa kanyang puso. Ang bilis ng tibok ng puso niya. Kinikilig siya sa ginawa ni Lucas na pag-public apology. Please, give me another chance to show you how much I love you. Ma'am, kayo po ba yung Isabel? Tanong sa kanya ng security guard ng MRT. Madami ng tao lalo ang nakikiusyoso sa kanila. Opo. Nahihiya siyang ngumiti nang iabot sa kanya ng security guard ang isang bumbon ng bulaklak. Red roses. Naghiyawan naman ang lahat ng tao. Ma'am, eto po yung mic. Maririnig po ni sir ang isasagot nyo. Todo palakpak naman si Linda sa tabi niya. Pati na din ang mga taong nakapila. May ilang tao ang naiinis dahil naging dahilan ng delay sila ng MRT. Pero wala na siyang pakialam. Pakiramdam niya ang haba-haba ng buhok niya. Lucas! Bumaba ka na kung nasan ka man. Gusto na namin umuwi lahat. Yun lang ang nasabi niya at nagtawanan lahat ng staff ng MRT. Pati na din ang mga taong nakapila. Tumingin ka sa likod mo, honey. Sobrang lakas ng tibok ng puso ni Isabel nang mapatingin siya sa likuran niya. Nakatayo roon si Lucas habang may malaking teddy bear itong daladala. At bawat bodyguards nito ay may hawak na isang design ng rosas. Pati na din ang ibang tao may hawak ng mga roses. Sobrang gwapo nito kahit medyo pawis na din dahil sobrang init sa loob ng MRT. Napangiti si Isabel ng todo dahil isa-isang lumapit ang bodyguards ni Lucas sa kanya at iniabot ang bulaklak sa kanya. Halos hindi naman niya mabuhat lahat ng bulaklak dahil sobrang dami kaya tinulungan siya ni Linda. Nauna pang umiyak si Linda sa kanya. Kakaingit ka naman, friend. Hawakan mo muna to. Bulong niya kay Linda bago siya tumakbo papalapit kay Lucas. Sinalubong naman agad siya ng binata ng mainit na yakap nito. I love you, Lucas. Hindi nila napansin na naka-microphone pa din sila ni Lucas. Sobrang higpit ng yakap nila sa isa't isa. I love you more. Please come back to my life, honey. Nagyakapan sila na para bang sila lang ang tao sa mundo. Lahat naman ng tao na nasa loob ng MRT station ay nagpalakpakan at naghiyawan. Masaya ang mga ito para sa kanilang dalawa. Kiss! Sigaw ng mga tao sa kanila. Kahit hindi nila isigaw na halikan kita, hahalikan pa din kita. Hinalikan siya ni Lucas ng buong pagmamahal. I'm sorry, Lucas. Sorry kung nagalit ako sa'yo. I love you so much. Let's start again. Niyakap niya si Lucas ng mahigpit hanggang sa makarinig sila ng 3 putok ng armas. Namanhid ang buong katawan ni Isabel. Nagkagulo naman lahat ng tao sa loob ng MRT. Nanlaki ang mata ni Isabel nang unti-unting magdilim ang paningin niya. Ang huli niya lang natatandaan ay sinisigaw ni Lucas ang pangalan niya. Masakit ang ulo ni Lucas pagkagising niya. Pinakiramdaman niya ang kanyang katawan. Parang may bali ang balikat niya. Masakit din ang buong katawan niya. Nasaan ako? Napapikit siyang muli. Sobrang liwanag ng paligid. Hindi siya makadilat ng maayos. Narinig niya ang boses ng mami niya. Unti-unti siyang dumilat. Lucas, thank God gising na siya, Doc.
Natataranta ang boses nito. Halos sumigaw na ito. Anak, kamusta ang pakiramdam mo? Punong-puno ng pag-aalala ang mata ng kanyang mami. Mom? Anong nangyari? Pilit niyang inaalala ang mga nangyari. Unti-unting nag-sink in sa kanyang nangyari sa MRT. Napabalikwas siya nang maalala niya si Isabel. Mom, where is she? Nasaan si Isabel? Pilit siyang tumatayo ngunit hindi kinakaya ng katawan niya. Masyado pa siyang mahina. Calm down, anak. Umiiyak ang mami niya habang pinipigilan siyang kumilos. No, Mom. Kailangan ko nang makita si Isabel. Tiniis niya ang hapdi ng kanyang balikat dahil pinipilit niya pa din makaalis sa hospital bed na hinihigaan niya. She's gone, anak. Tama na. Nagdatingan ng mga doktor at pinigilan siya sa kanyang pagpupumulit umupo. What? Dahan-dahan siyang nanghina sa sinabi ng kanyang ina. Alam niyang tinamaan din ito ng putok ng armas sa MRT nung araw na yon. Nagising na lang ang tita Michelle niya na wala na si Isabel sa hospital bed. May mga taong kumuha sa kanya. Don't worry. Lahat ng magagawa ko para mahanap siya, ginagawa ko na, anak. What? That's not true. Nagsisinungaling ka lang sa akin, right? Hindi siya makapaniwala sa sinabi ni Mrs. Grace. Tinurukan siya ng mga doktor ng pampakalma. Umiyak lang ang mami niya. Nakayuko din lahat ng bodyguards niya na nasa loob ngayon ng kwarto niya. Ako nga hanap kay Isabel. Bakit niyo siya pinabayaan? Halos sumigaw na si Lucas. Ngayon niya lang naramdaman ng ganitong takot. Nasaan siya? Sana'y nasa mabuti itong kalagayan. Kundi hindi niya mapapatawad ang sarili dahil napabayaan niya ang dalaga. Anak, madaming security guards ang nagbabantay kay Isabel. Ngunit nasalisihan sila. At mukhang hindi mo din mahahanap si Isabel, anak. Dahil kritikal ang kondisyon niya nang kunin siya sa ospital nung nakaraang araw. Paniguradong wala na siya kung hindi siya magagamot. Hindi siya halos makapagsalita sa sinabi ng kanyang mami. Pakiramdam ni Lucas ay namanhid ang buong pagkatao niya. At unti-unti din siyang mawawala na. Nahuli si Marlene ng mga pulis nung araw na ginawa niya ang krimen kina Isabel at Lucas sa MRT. Ngunit nakatakas din ito agad. Hanggang ngayon ay pinaghahanap pa din ito ng mga pulis. At siya din ang pinaghihinalaan sa pagkawala ni Isabel. Dahil sa kanyang mga nalaman, nanaisin pang mawala na lang ni Lucas. Hiniling niya na sana hindi na lang siya nagising upang hindi niya nararamdaman ang sakit ng kapalaran nila ni Isabel. Mabilis lumipas ang 1 taon. Hindi pa din nahahanap ni Lucas si Isabel. Maraming nagsasabing sumuko na siya. Ngunit hindi niya kayang sukuan ng babaeng una at huli niyang minamahal. Kaya kahit saan ay hinahanap niya ito. Madami siyang pinabayarang private investigators. Nag-ring ang kanyang telephone sa loob ng kanyang private room. Kasalukuyan siyang nasa loob ng kanyang opisina. Boss, nasa labas po si Detective Dave. Gusto daw po kayong kausapin. Huminga siya ng malalim bago sumagot sa kanyang lalaking sekretary. Okay. Maya-maya pa pumasok si Detective Dave na may ngiti sa mga labi. Sa tingin ko, mabibigyan mo ko ng 1,000,000 ngayong araw na to. Wika nito habang papalapit sa kanyang table. Why? Tanong ni Lucas dito. Kinukutoban na siya kung ano ang sasabihin nito. Ngunit ayaw niyang umasa. Finally, I saw her. Nakangisi nitong imporma sa kanya. Parang huminto naman ang oras ng mga sandaling sinabi nitong nakita na nito si Isabel. Napatayo si Lucas sa kanyang upuan at lumapit siya dito. Where? Ang lakas ng tibok ng kanyang puso sa labis na kabat sayang nararamdaman. Ibig sabihin buhay ang dalaga. She lost her memory. Wala siyang naaalala kahit pangalan niya ay hindi niya alam. Nasa Laguna siya ngayon at namumuhay kasama ang 3 babaeng mga byuda na. Ayon sa mga napagtanungan kong kapitbahay nila, inampun daw si Isabel ng mga ito nang makita nila sa gilid ng bahay nila na sugatan. Agad nilang dinala si Isabel sa pagamutan at nakaligtas ang dalaga. My God! Thanks God! Napahawak si Lucas sa dibdib niya sa halong emosyon. Ngayon naghahanap ito ng trabaho. Pwede mo siyang puntahan at sabihing asawa mo siya upang makuha mo siya sa mga nag-aalaga sa kanya. Ayusin mo lahat ng documents na magpapatunay na mag-asawa kami. At pupuntahan natin agad si Isabel ngayon. Okay, boss? Sumaludo ito sa kanya na parang sundalo. Good job, Detective Dave. Maaasahan ka talaga. Napangiti si Lucas.
Sa loob ng 1 taon ngayon pa lang siya muling ngumiti. Kahit 10 milyon bibigyan niya ito dahil nahanap nito ang babaeng pinakamamahal niya. I really missed you, Isabel. See you later, honey. Thanks God. Pero boss, ingat ka sa kanya. Dahil sobrang sungit niya. Napapangiti si Detective Day bago lumabas ng private room niya. Kahit gaano ka pa kasungit, okay lang sa akin. Basta masaya ako na makakasama na muli kita, Isabel. Naiiyak na wika ni Lucas. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Please like, share, subscribe and hit the notification bell para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads.